nga mga ka-Titans, di ba? So, nangyari ngayon sa social media na kung saan na mass report si Rendon Labrador, di ba? So, ating himay-himayin mga viewers natin dyan na kung saan ang nangyari sa platform media ni Rendon Labrador. So, last week mga ka-Titans, so ang nangyari dito is, di ba? Naban yung TikTok niya. So, sa pagban ng TikTok niya, so syempre, maraming mga followers doon na nadismaya sa kanya. Pero merong ding nasayahan. On the following week ulit, ang nangyari yung Facebook account niya. Imagine sa Facebook account niya, almost 1 million yung followers niya doon. So bakit anong nangyari? Rendon. 'Di ba? So unang-una sa lahat, para sa akin, opinion lang 'to sa pangyari na kung saan is nawala or naban yung account niya. Kasi 'di ba noong una nagba-vlog siya, is all about siya yung proclaimed motivational speaker sa Pilipinas, 'di ba? So okay 'yun. Actually, kung di nyo alam po mga viewers, sa company namin dati, na invite yan si Rendon to make speakers sa aming lahat. So, nag-advise, nagmo-motivate. Actually, may picture kami dyan sa kanya. So, pangyari nito is natanggal yung social media platform niya. So, ang pangyari kasi dito is ito, kasi di ba tinitira niyo yung mga artista, like kung naalala niyo sila Coco Martin, yung Batang Quiapo, kasi nga kumbaga hindi nakapag-ayos ng pagtitinda yung mga taga Quiapo dahil puro shooting, laging may tinitingnan, di ba? So pangyari nito, kasunod si Michael B, di ba? Naalala niyo si Michael B, di ba? Nag-post siya doon. So tinitira na naman niya. Alam niyo naman lahat itong mga result sa kanya sa pangyari talaga. Marami siyang kumbaga tawag doon mga ka-Titans, yung sinasabihan niya na ganitong pangyayari. Kasi kumbaga sumasawsaw siya sa pamaraan niyang kagustuhan niya, kasi yun yung ano niya gusto niya i-hate siya sa mga tao para tumaas yung views niya. Kasi tama nga yung sinabi nga ni Tony Fowler dati nung na-interview siya sa kay Dariker, na kung saan si Isko Moreno, nung sino yung pinaka plastic na social media vlogger or content creator sa Pilipinas. Ang sinabi niya si Rendon Labrador. Kasi ang reason lang ni Tony is regarding na fame siya sa social media sa tumitira sa mga tao. Kasi minsan sa pagtitira kasi niya is below the belt, di ba? Kung naalala niyo, di ba? Si Chot Reyes, di ba? Dahil sa pangyari sa Gilas, walang panalo, tinitira din niya, di ba? Laging sinasabing resign Chot. So marami pa yan. Marami pa talaga na ang pangyari. So bakit pa talaga siya na disband or na must report yung social media account? So ito lang yan. Ito opinion ko lang to ha. Ang masasabi ko lang talaga sa kanya is siguro lahat ng mga personality media na kung saan siguro yung mga fans nila nito, la Coco Martin, na Michael B, kung sino pa yung tinitira niya na talagang ang sakit para sa kanya, kasi siguro ni-report yung mga account, di ba? So mahirap talaga pag social media ang account, social media ang kalabanin ngayon, kasi talaga isang post lang diyan sa video, tulad sa kanya, sabi hindi na daw siya titingnan niya na kumbaga tuloy-tuloy lang yung, kasi gusto kasi niya si Rendon yung maging boses ng bayan, di ba? Wow, boses ng bayan daw. Pero para sa akin kasi hindi siya maging boses ng bayan, kasi nasa tao pa rin ang pagsasarili pa rin yung pagbabago, hindi sa kanya. Kasi ang tinitira din kasi niya yung kaya lang niya. So ang nagawa is nag-mass report siya, di ba? So, mahirap mawala ng isang social media account, lalo na pag sikat ka talaga. Mas lalo pag marami kang followers. Diba? Sa Google account niya, nawala na rin. So, anong nangyari? So, siyempre, mayroon siyang na-violate doon sa rules or community sa Facebook, sa TikTok, or sa Google. Kasi, pag pumasok ka kasi ng mga ganyan sa apps, kailangan
sa community guide, kailangan mo talagang sundin. Kasi ako talaga mga kataytas, nawalan na rin ako o nahack na rin yung page ko. So, sayang yung followers, di ba? Ngayon, nag-research ako, may bago na naman siyang Facebook page. Kumbaga, ang nakalagay doon, Rendon Labrador new official page. So, yung dati niyang mga followers nawawala na. So, back to talaga siya. Di ba? So, para sa akin kasi, kahit gagawa si Rendon Labrador ng another page or another account, kahit anong social media platform, ganun at ganun pa rin mangyari kasi natitrace na kasi siya. Kasi siyempre, kumbaga ba sa isang kumpanya, marami siyang reklamo, siyempre ayaw na ng mangyayari sa ganung reklamo, siguro napuno na yung si Meta, napuno na si TikTok, napuno na si Google, kaya na-disband or na wala na yung account niya. Pero huwag kayong mag-alala mga Rendon Labrador kasi pwede naman siyang makagawa ng another account. Kaso lang, ang mangyari, back to basic siya. Kaso kaya naman niya mag-upload ulit at saka magtaas ng ng followers kasi talagang kaya naman niya mag-boost ng isang video o isang content na gagawa, di ba? Pero nakapakasaklap lang nito dahil na mass report, ibig sabihin buong Pilipino o halos mga tao, kung merong gusto sa kanya, meron ding ayaw, di ba? So, mahirap gumawa ng isang content creator talaga na kung saan, lalo na pag marami kang followers kasi back to basic ka talaga ang mangyari dyan di ba? So, yun lang yung masabi ko talaga, kung payo ko lang kay Boss Rendon, kung ako pa sa kanya, balik na siya sa motivational, wag na lang tumitira. Kasi, kumbaga, marami din kasing nasaktan. Nakita ko rin sa mga page niya, na bagong page niya, na humingi siya ng pasensya. Diba? So, anong gagawin natin? Wala ng pasensya kasi tinanggal na nga siya sa Facebook, di ba? Tinanggal na siya sa Google. Sa TikTok, mas lalo. Sa YouTube, siguro, hindi pa natin alam, di ba? Kaya mga followers natin dyan, kaya ito si Rendon, di na wala ng pag-asa, hanggat nandyan kayo, gagawa yan ng page. Kasi yun lang yung isa sa mga nagbibigay sa kanya ng kasikatan, nagbibigay sa kanya ng income. Kasi ang pag social media account kasi is business. So nakita nyo, di ba? So napakasaklap talaga ang pangyari kay Rendon. Kaya mas report sa kanya. Diba? So yun lang ang mapapayo ko lang dyan. Sa mga followers ko dyan sa Facebook, sa TikTok, at saka sa YouTube, comment kayo below para malaman din ng mga side nyo kung tama ba yung nagawa ng mga social media na ibaban yung platform social media niya or tamang-tama lang talaga din na ibaban. Diba? So, who knows, gagawa pa rin yan ng social media account niya kasi siyempre, yun lang yung isa sa mga hanap buhay niya at pandagdag ng views kasi kilala na siya Pero advice ko sa iyo, Idol Boss Rendon, is ibalik mo lang yung dati mong social media account ng motivational speaker kasi talagang hindi mo masabi na ikaw yung magpababago ng tao. Diba? Kasi ang pagbabago sa tao nasa sarili lang kanya-kanyang personal. Kaya ayun lang ang masabi ko, opinion ko lang sa mass report ni Rendon Labrador sa social media account niya. Kaya kung bago lang kayo sa channel ko at nakita niyo ito, huwag niyo kalimutan i-subscribe at i-follow yung mga social media account ko para ma-update tayo sa anong pangyayari, di ba? So, see you in the next vlog. Salamat!